Yung first day ko pala, bloated. Yun talaga ang panay kong reklamo. Second day na po, after gallbladder removal, grabe yung constipation ko. Ilang beses na ako pabalik-balik sa toilet. Pero sobrang tigas ng aking poop. Nagsuffer ako. Pinabili ko na lang si Mr. ng medicine. Nahilo na ako dahil sa sobrang sakit. Yung alam yung gusto mong i-push pero hindi pwede dahil yung sugat. O baka bumuka ba? Nahilo na po talaga ako. Kailangan ko nang humiga saglit. Based sa aking na-research, most common daw ito sa gallbladder removal. Grabe yung hangin sa loob. Oh my God. Gamot na ininom ko para hindi na ako mag-constipation. So, ang problema lang, nilalamig talaga ako. Nilalamig ako, baka magkaroon ako ng fever. Nanginginig yung buong ng katawan. Tapos ang lamig. Ayaw kong humiga para ako nasusuka. Ang sakit ng aking ulo. Ika-third day ko na po ngayon. Ito pala yung ininom ko para sa gastrointestinal problem related to gas, bloating, and fullness. Recommended ng taga-pharmacy. 2 pills sa morning, afternoon, at saka evening. Unti-unting lumalabas yung mga gas sa aking tiyan. Hindi ako pwedeng makainom ng tubig na biglaan. Dapat kunti-kunti lang kasi nafe-feel ko dito, nagre-react. Pabili pala ako ng suppositories. Ito just in case para sa aking constipation. Ito pala 20 pieces pack sa morning, 2 din sa evening before ako matulog. A treatment of symptoms of constipation. Related talaga sa nararamdaman ko. Recommend din ito ng taga-pharmacy. Liquid sa loob. Ready to drink na po ito. Mapakla. Every day, iniinom ko pala tea. Nakita ko lang to sa internet kung ano yung dapat inumin kasi nagbo-bloated ako nung una ba na wala pa akong medicine. Nakakatulong din naman ang ginger tea. Pero sinabi ng taga-pharmacy dapat daw herbal tea. Kapag kumakain pala ako everyday, small portion lang talaga, 4 or 5 times a day. Mostly sabaw. Sa aking nararamdaman for today, medyo okay na yung aking pakiramdam. Medyo nahihilo lang ako konti. Ang ginawa ko lang, nagpipray lang ako. Na-feel ko yung dito, uncomfortable. Yung aking sugat, kumikirot. Ang pinakamakirot itong dito. Yung dalawa kong sugat, hindi naman. Linis na po ako ng aking sugat. Naligo na lang pala ako. Kahit na masakit yung ulo ko, nanginginig lang ako kanina. Ang makirot po is dito sa itaas. Fourth day na today. Nanginginig na ang aking buong katawan at nakafeel na naman ako ng ginaw. Kapag ganito ang mga sign, kailangan ko dito mag-rest para makatulog ako. Kaya nag-stop akong maglakad-lakad. Every time na matulog ako, may dalawa akong unan para hindi masyadong luba. May tubig ako everyday. Dito ako nahihirapan sa paghiga. Aside sa makirot yung aking sugat, gumagalaw yung mga gas sa loob. Minsan naririnig ko. Ganito, feel comfortable ako. Pang-5 araw na today. So far, sa nararamdaman ko, may improvement naman. Yung aking tuhod, nakaramdam ako ng konting parang nanginginig siya. Pinaano ko na lang, binabaliwala. Tapos try akong maglinis dito para makapaglakad-lakad ako ng ilang minuto. Kasi pinapakiramdaman ko yung aking sarili. Hindi all the time na nakahiga lang o nakaupo. Kailangan ko ding kumilos. At the same time, para exercise na rin sa aking katawan. Masaya naman ako sa aking pakiramdam today. Sana tuloy-tuloy na ito. Every time na kumikilos ako, dahan-dahan lang. Madali lang akong makafeel ng pagod. Kapag ma-feel ko na yan, kailangan uupo na kaagad ako. Otherwise, lumala pa. Kaya nakafeel ako ng pagod, kailangan kong umupo. 6th day na today. Thanks God. Okay na ang pakiramdam ko.
Kaya dito ako sa labas maglakad-lakad, itatry ko yung aking sarili. May sikat ng araw ba? At least man lang makalanghap ako ng fresh air. Tinatry ko ding maglakad ng normal. Pero dahan-dahan pa rin. Medyo makastraight na ako konti. Ang abdominal ko, may naramdaman akong medyo sakit. Thank you Lord, may improvement na sa katawan ko. Today is 7 days na po. Tapos nakapaglakad na ako ng 10 minutes. So everything is okay. Okay naman ang feeling ko, hindi na ako nahihilo. Sa awa ng Diyos, nagiging okay na ang lahat. Except lang talaga sa aking sugat na hanggang ngayon tinitiis ko pa yung kirot. Pero okay lang daw. At isi-share ko sa inyo kung ano yung mga sinabi ng surgeon. Kasi today, check up ko rin after ng surgery. So may follow-up check up ako. Tatlo yung sugat ko. Dito sa pinakaitaas, may sinulid yun. Tapos yun ang tinanggal today. So the next check up, tatanggalin na siguro lahat. Anyway, doon sa sinabi pala ng doktor kanina, sa mismong surgeon ko, lahat ng mga nararamdaman ko 7 days after gallbladder remove, may side effect daw iyon ng laparoscopic cholecystectomy surgery. Na-check niya yung tiyan ko at sabi niya ganun sa akin, okay naman daw, at least hindi daw hard, soft naman daw. Ang dami kong tanong sa kanya regarding doon sa what or the disadvantage without gallbladder. Ang sabi niya sa akin, mga 40 years later, magkaroon daw ng colon cancer. Without gallbladder, rare lang daw yung magkaroon ng colon cancer. Then, nagtanong din ako kung makapag-exercise ba ako after 1 month. Sabi niya ganun, oo, walang problema yun. Ay, yung lahat ng naramdaman ko within 1 week, mga side effect ng laparoscopic, importante daw ngayon na nagiging okay na ako. Wala namang problema sa aking wound. And then may follow-up check-up pa pala ako after 7 days ulit. May na-prescribe ang doktor sa akin regarding sa aking abdominal pain. I-share ko din sa inyo kung ano na naman yung posibleng mangyari. Yung abdominal pain ko, medyo nag-worry siya noon. Prescribe siya ng gamot. May isa din ako dito na gamot na prescribe din niya.